Hi, it's me again, Ray, with my daily life reflections. So, wala gina siya script. Literal nga reflection lang yun siya. This is just my way of recording every thought that comes in. I get this idea from a friend of mine who's a pastor. And mo ni ilang iyahang personal daily routine na in everyday life niya. Gina-record niya ang mga butang ayang feel niya kanang something na siya kapupulutan ng aral or something beneficial nga pwede niya magamit sa iyang wali, which is actually this I find it fascinating as well. Manang ako siyang gibuhat sa akong kaugalingon lang through the use of kanang modern technology, which is YouTube. This way I can help hopefully makahelp ko sa next generation sa akong mga pag-umangkon sa akong mga sa mga anak sa akong mga igsuon, apo sa akong mga igsuon, may nana. And even to anyone, any kids, any young adults, anyone who's hungry for an advice like I was when I was in college. I grew up like wala jud kay koy immediate nga matawag nga kuya or mentor sort of, wala yun. So I learned so many things from my own experience, from observing people nga akong gina-look up, mga attorneys nga akong gipang look up, priest, pastors, mga tao nga inila sa palibot nga they na good character o na mga mayo nga reputation ana. So mo na akong mga na-learn po nga nindot yun nga mag-observe ba maka-learn ta sa ilang mga ways, because according ni kung ako masipyat, Aristotle once said nga dili siya mo claim nga siyang kumbaga yang idea sa kaugalingon is kuan na siya messenger or like tagapasa na siya sa message from the past. Dili gud siya ingon nga siya gud ang pinaka source sa knowledge. Yeah, lang gi share ang unsa iya mga na-learn from the people nga na-met niya from the past, mentors and all the things nga na-acquire niya through experience and through connections, communication with other people. So mora sa akong ginabuhat going back. So mo nang naka-decide ko aning daily reflection. Hopefully this is also gonna serve as my memorabilia sa akong edad karon nga 34. At least I'm looking forward nga someday mag-edad kog 60, 70, makita na akong kaugalingon inani day ang level sa akong mindset before. Mo din akong panghuna-huna, mo din ang akong mga daily life reflections. So mo na siya. And mo to dugay gina ko ni na hunang-hunaan nga mag-start ko ani because I feel like I don't have the knowledge, I don't have the guts. Kay dili ko perfect, daghan ko kamalian sa kinabuhi. Mahadlo ko makita sa public kay basig mabash ko or basig akong i-hunt ko sa akong mga past mistakes. Again, I'm not perfect. I'm just sharing what an imperfect person can potentially learn to try to do his best na mapaayo ang dagan siyang kinabuhi ba. But I realize nga kung si perfect na tao jud, and no matter how I hide myself kay maulaw lagi ko kay basig i-judge ko, basig ihan ko sa kong past or basig lalagi kanang mabashta or unsa. Realize na ko nga I'm not doing this for anyone though. I'm doing hopefully
anyone can potentially gain some insights from me. Because ang akong style is more like conversation lang. Random conversation. Which, na-appreciate na ko na siya nga type sa conversation with my sister. Kaya akong sister, jud, kami ang magsigtabi. And, makita na ko nga, nainindot nga, kapupulutan sa dang aral lang, kanang reflection ninyo sa inyong ginabuhat sa life. So, according to Plato, if I'm not mistaken, or was it Socrates? I'm not sure. Forgot. Again, hili ko basa but di ko na nakataas og memory. Another imperfection of me. But ma-recall na ko ang mga words nga nindulot sa kong kasing-kasing. Kanang concept nga, an unexamined life is a life not worth living. Ano ba? O di mo kita perfect. So expected yun na nga, naging mga mistakes, flaws sa itong life. And if di na to i-reflect na siya, wala gitay dili ta mo grow, wala progress. Kay ang mistake nga wala nimo gi-acknowledge, dili man na nimo ma-consider nga mistake, and you will have no reason to correct that. In the first place, wala man nimo siya na-acknowledge, wala nimo na tagay panahon nga ma-realize nga mali siya, and wala ka kauna-una kung saan pag-correct. So mo na siya. Mo na yung nakamotivate ako magbuhat og inani nga video. So then, going back sa akong pag nahulog ako pinakaunod ani nga segment is dugay kay ko naka-start ani kay kana lagi daghang fears, worries unsa pa na diha, until just time na realize na ako nga they said nga kung ang isa ka butang ganahan jud ka, mo na imong murag comfort zone, mo na imong lingaw, why don't you do it not for people's opinion, not for money, just do it because that's what you love, that's dinha ka komportable, malipay ka ana, and so yeah, why not? Ay naman ako na technique nga gitudlo akong teacher sa arts before nga na siya nga sometimes kanang analysis paralysis, that's the word akong gipangita for this segment, analysis paralysis. You're expecting too much perfection before bagani ka mag-start. Ang ending di na nung kakasugod because you're afraid to commit mistake. So ang way ko nung pag-counter ng analysis paralysis is to do it anyway. Don't expect perfection, just do it. In fact, mas bati, mas palpak, mas maayo. Because by doing it first without expecting perfections, even if the result is the worst result, duha ka butang ang mahitabuan na. Una, nawala na imong inhibitions, mawala tong imong fears and worries nga magkamali ka, kaya nagkamali ka na naman. So what's the point nga mahadlok pa kag mamali nga in fact gibuhat na nimo siya and namali na siya. So you're kumbaga, if you're already at the bottom, there's no other way but to go up. So kung mali na ka, the next move nga buhaton sakto na padulong na sa sakto. Di na ka mahadlok nga basig mamali ko. Because mali naman to imong first attempt. In fact, intentional gito nimo para lang dili ka ma-paralyze, para lang di ka maigo sa analysis paralysis. So ang gibuhat yun namo nang na before mi mag-drawing og tawo, before mi magbuhat og realistic drawing sa isa ka tawo, magkuris-kuris mi sa papel namo nang among mga materials. We'll choose one piece of paper and wala lang, wiris-wiris lang, doodle, scribble, drawing away, walay klarong intention or unsa na dinha, just to release that kanang anxiety from committing a mistake. Kay sa pagkapilita mo ingog, nobody's perfect, and naninana para sa tao nga pareha na ako nga mahilig mag-realize may pagka-perfectionist jud, di gina mawala ng fear of mistake.
Mura siya built-in ba subconsciously nga na gid na siya sa imong pagkatao nga unconsciously musulod gyud siya sa imong utok once nga nakaibuhaton automatic na uy basig mamali ka ayaw buhatan ni basig sayang ang oras sayang ang effort ana ba but tungod sa sayang ang oras ug sayang ang effort wa na gid nung kay effort wa na gid nung kay oras para mobuhat sa imong gustong buhaton so dinha ra ang namali so mo na siya nga maybe this video is not perfect kung mga wordings is not perfect lighting is not perfect but it's okay I'm just doing this para ma-satisfy na ako ang because what I love actually is learning from other people's stories about how they see life kanang literal jud nga daily life reflection kanang no limit sa questions politics relationship financial topics career emotional traumas and depression emotional intelligence social intelligence kanang mga nga topic kanang ko na logic psychology philosophy muna kung ganahan nga topic these topics are questions related to how to live life properly or how to live a good life or ginana bitaw unsa maging meaning anang living life to the fullest like how is it too much indulgence or too much discipline or unsa man jud na siya kana ang mga types of questions about life dinha ko murag ma-entertain so mo na nga naka-come up ko ng idea nga mag-video ko about my daily life experiences. And again, all we need to do is take the first step. It doesn't have to be perfect. It just have to be, you just have to do the action. You just have to move. You just have to act. And you can start from your mistakes. Realize nimo, let's say karon bati ning lightings, bati ang video, bati ang quality sa phone, bati ang wordings akong gigamit, the way I walay edit ni siya, like personal lagi diretso nga kuan reflections, but okay lang kay din ako sa akong mistakes mag-start og analyze unsay akong buhaton para ma-improve siya moving forward. So more to siya, don't be afraid to try and fail. Successful people are those people nga ni try 100 times and they continue or they keep trying 101 times anyways. So the 101th attempt is ang attempt nga na hit nilang success. More gina siya sales. Expect rejections, expect nga dili gid tanan ganahan. Expect nga dili tanang butang mo subay sa imong gustong buhaton. But just do it anyway. You don't need everybody to like you, or you don't need everything to go along with your plan. You don't need everything to be perfect. You just need that one moment of perfection. And that's it. So, amping